Kagagaling lang ni Mang Emong mula sa pangingisda. 12:00 na ng hating gabi ng mga sandaling yun. Kaya naman tulog na ang 20 anyos nitong anak na si Anastasia. Samantalang ang asawang si Aling Lucia ay matyagang naghihintay sa kanyang pagdating. Nang makapasok sa pinto ng bahay bitbit ang maraming huli, agad nitong niyakap ang asawa at hinalikan ng malalim. Sa hindi inaasahan, umiwas ang ginang at napadura pa sa isang tabi. Walang hiya naman oh. Anong klaseng ugali yan, Lucia? Nandidiri ka ba sa akin? Grabe ka naman. Hindi naman sa ganon, Emong. Kaya lang kagagaling mo lang kasi sa dagat. Tapos may dala ka pang isda. Ang lansa-lansa kaya ng amoy mo. Di ba pwedeng maligo ka na muna bago mo ko yakapin at talikan? Maski ako nangamoy isda na dahil sa'yo. Ay, pambihira talagang buhay to, oh. Eto naman oh, ang arte-arte na. Hindi ba pwedeng natutuwa lang ako kasi marami akong huli ngayong gabi? Sabik na sabik pa naman akong sabihin sa'yo. Kasi alam ko makakatulong yun sa mga gastusin ng anak natin sa pag-aaral. Imbis na gantihan mo ko. Yan pa magiging reaksyon mo. Nakakabastos. Parang ang dumi-dumi kong tao. Sus, tigil-tigilan mo ko ng kadramahan mo, Emong. Huwag mo akong daanin sa paganyan-ganyan mo. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin na nakadami ka ng huli? Huwag yung ganon na bigla-bigla ka nalang magnanakaw ng halik. Abay, bakit naman naging masama? Asawa naman kita. Pati ba naman yung maliit na bagay na yun, ipagkakait mo pa sa akin? Tama bang dumura ka sa harap ko pagkatapos kitang halikan? Kasi nga mabaho. Hindi ko kaya yung amoy. Alam mo naman pagdating sa amoy, maselan talaga ako. Abay, intindihin mo naman ang sinasabi ko. Saka alam ko na kung saan patungo ang ginawa mong yon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakaskor sa akin ngayong gabi. Hindi. At bakit hindi? Talaga bang tuluyan mo nang ipagkakait sa akin ang bagay na yun? Ang tagal mo nang ginagawa sa akin to, Lucia. Masama na ba talaga sa'yo na makatalik ako? Wala naman akong sakit ah. Tumigil ka na nga sa kakadaldal mo. Abay, marinig ka pa ng mga kapitbahay. Ang lakas-lakas ang boses nito, nakakahiya. At bakit ako mahihiya? Ipinaglalaban ko lang naman ang karapatan ko bilang asawa mo ah. Ano ka ba naman, Lucia? Malaki na si Anastasia. Ang tagal na panahon na hindi ka nakikipagtalik sa akin. Abay, maawa ka naman kay Manoy, malapit na mag-expire to. Ang kulit mo talagang matanda ka. Sige na. Baka naman pwede na nating sundan ng kapatid si Anastasia. Itong mga nakaraang araw, hindi mo ba narinig ang sinabi niyang gusto raw niya magkaroon ng kapatid na babae? Pagbigyan na natin. Sige na. Maliligo ako. Kukuskusin ko na maigi yung katawan ko para mawala yung lansa. Emong, oo, alam kong malaki na ang anak natin at yun ang lagi niyang request. Pero hindi yun rason para basta-basta na lamang ako magbuntis. Hindi mo ba nakikita? Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Ang mahal ng mga bilihin. At isa pa, nasa kuleho na si Anastasia. Baka hindi natin kayanin kapag nagkataong magkaanak ulit tayo. Kawawa naman yung bata kapag hindi nakapagtapos. Eto naman, napaka-advance mo mag-isip. Bakit mo kasi inaalala ang bagay na yun? Hindi pa naman nangyayari. Balikan mo ang sitwasyon natin noon. Hindi tayo sigurado pero kinaya natin. Nagalit man ang mga magulang natin pero tignan mo. Naitaguyod natin ang lahat ng hindi humingi ng tulong sa kanila. Bakit mag-aalangan ka pa ngayon? Yan din ang isang bagay na gusto kong ipaalala sa'yo. Mabuti at nabanggit mo. Alam mo na nga ang nangyari sa atin noon. Tapos hindi ka pa matututo sa naging pagkakamali natin? Ayos na ako sa isang anak. Masaya na akong may Anastasia tayo. At ayoko na masundan pa yon. O sige, kung ayaw mo na masundan pa ang anak natin, kahit magtalik na lang tayo. Tapos iiwasan na lang natin na mabuntis ka. Ganun lang kasimple. Baka naman, pwede pagbigyan mo na lang ako. 18 anyos na yung anak natin si Anastasia. Ilang taon na walang nangyayari sa atin. Siguro naman alam mong pangangailangan din lang tulad kong lalaking ganung bagay. Kahit isang beses lang oh.
Kapag sinabi kong ayoko, ayoko, Emong. Huwag mo na akong pilitin sa ganyang bagay dahil baka maghiwalay lang tayo. Ayoko na marinig pa ang mga ganyang salita galing sa'yo. Kung gusto mong magparaos, magsarili ka na lang. Akin na nga yung mga nahuli mo. Nang malinis ko na at malagay ko na sa icebox. May kanin at ulam na rin dyan. Kumain ka na. Hindi na nga muling umimik si Emong dahil sa pagtanggay at mga sinabi ng asawang si Lucia. Nang gabing yun, sa kusina na lamang natulog ang lalaki dahil sa pagtatampo at pagkainis nito. Kinabukasan, maagang gumising si Aling Lucia upang ipaghanda ang anak na papasok sa paaralan. Nilinisan na rin niya ang ilang piraso ng isda na dala ng kanyang asawa na sadyang itinira nito bilang pang-ulam nila at upang maidaing. Nang makaligo ng dalaga at makapagbihis, ay agad nitong napansin ng ama at pananahimik ng mag-asawa. Hindi sila nagpapansinan. Ba't pong tahimik ng bahay? Anong meron? Wala naman anak. Sige na, kumain ka na at makamalig ka pa sa pagpasok. Huwag ka na makichismis. Nag-aaway na naman po ba kayo? Ba't kayo nag-aaway? Sa pera po ba na ginagamit ko sa school? Anak, walang problema sa pera. Basta mag-aral ka ng mabuti. Sinabi ko na huwag kang makichismis. Kain na. Tay, pwede bang malaman kung ba't na naman kayo nagtatalo? Nagiging madalas na yan Tanungin mo yung nanay mong parang hindi asawa ang turing sa akin. Aba, at talaga namang ginatungan mo pa yung anak mo. Nang babaliktad ka na. Baliktad na yung utak mo. Nay naman, kay aga-aga kay init ng ulo mo. Paano naman kasi ang tatay mo Akala yata niya binatat dalaga pa kami. Kung makaasta, akala mo Ay, ewan. Bakit? Dalagat binata na bang gumagawa nun? Saka, hindi ako baliktad mag-isip kundi ikaw. Tumatanda kang paurong Aling Lucia. Ikaw ang tumatandang paurong dahil padalos-dalos ka. At hindi mo pinag-iisipan ng mga bagay bago mo gawin. Oo, asawa kita. At may karapatan tayong gawin ng mga bagay na yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, Emong. Lahat ng pagkakataon? Mula nang isilang si Anastasia, kailanman hindi mo na ako pinagbigyan. Ikaw ang mag-isip ng maayos dahil… Tama na po. Hindi naman na dapat pag-awayan ng ganyang bagay. Nay, tay, kung tungkol to sa request ko magkaroon ng bunsong kapatid, wag na lang po. Lalo na kung ito lang ang magiging dahilan ng mga away ninyo. Ano ba ang pangako nyo sa isa't isa nung kinasal kayo? Di ba ang magsama sa hirap at ginhawa? Ang maging masaya? Sana pag-usapan nyo to dahil napakasakit na makitang nag-aaway kayo. Mauuna na po ako. Baka malate pa po ako sa school. Malayo-layo pa po ang ibabiyahe ko. Hatid na kita anak. Paalis na rin ako. Sumabay ka sa bangka natin. Wag na po tay. Kaya ko na po ang sarili ko. Mag-usap na lang po kayo ni nanay at ayusin yung gulong pinag-aawayin ninyo. Nang makaalis ang dalaga, hindi natupad ang hiling nito mag-usap ang kanyang mga magulang. Agad na kasing inasikaso ni Mang Emong ang mga produkto niyang daing na kanyang ibebenta sa bayan. Nang matapos siyang maglako, ay nagpa siya ang lalaki na wag na munang umuwi dahil ayaw niyang makita ang kanyang asawa. Tunay kasi sa puso niya ang tampong nararamdaman dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa kanya ng kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip na hahantong sila sa ganong klaseng relasyon. Noon pa man ay matagal na siyang naninibugho dahil parang pakiramdam niya ay pinandidirihan na siya ni Aling Lucia. At minsan ay naisip na rin niyang baka may ibang kalaguyo ito. Ngunit napatunayan din naman niyang walang ginagawang kalokohan ito. Sadyang nawala na lang talaga ng interes sa pakikipagtalik. Sa kanyang paglalakad sa kawalan ay bigla niyang naalalang puntahan ng kanyang kumparing si Mang Ernesto. Bumili siya ng isang bote ng gin bilog. Tuwang-tuwa naman ang kanyang kumpare sa kanyang pagdating. Dumaan ang mga oras
ay kapwa na lango sa alak ang dalawa. Hindi lang kasi isang bote ang kanilang napagsaluhan. Sa tindi ng sama ng loob ni Mang Emong, kada tumba ng bote ay nagpapabili pa ulit ito. Inubos nito ang lahat ng napagbentahan sa alak at pulutan. Nang malasing na siya ng todo, ay doon na niya sinabi sa kanyang kasama ang kanyang matagal nang pinoproblema. Grabe naman yung asawa mo, pare. 12 taon na walang nangyayari sa inyo. Nakakahiyaman pero oo. Ganyan na katagal na wala akong practice, pare. Naku, kung ako yan, hindi ko kakayanin. Aba, mag-asawa kayo tapos hindi kanya pinagbibigyan? Hindi pwede sa akin yun, pare. Kasi hodang hilahin ko siya sa kama at gawin ko sa kanya yun. Sa ayaw at sa gusto niya. Ginawa ko naman yun minsan. Kaso kilala mo naman yung kumari mo tapang-tapang nun. Mas brusko pa kaysa sa akin. Nako, kung ako sa'yo, palitan mo na yung asawa mo. Marami namang babae dyan sa paligid. Maganda na, libre pa. Higit sa lahat, hindi mo na kailangan pa makipagtalo para na mapagbigyan yung init ng katawan mo. Naku pare, magkaaway man kami ng asawa ko, pero hindi ko kakayanin namang babae. Kapag ginawa ko yun, masasaktan ko lang siya pati na ang anak kong si Anastasia. Mahirap na. Ayoko masira ang pamilya ko at ang buhay na binuo namin. Bakit ako? Hindi naman nasisira ah. Bakit? Ginagawa mo na ba? Aba, ganun talaga pare. Lalaki tayo eh. Kailangan din natin tumikin ng ibang putahe. Alam mo, masisira lang ang pamilya mo kung nahuli kang ng bababae at kung pipiliin mo ang kabit mo. Pero kung di ka aamin at palagi mo silang pipiliin, wala magiging problema. Halika rito, lapit ka. May ibubulungan ko sa'yo. Naku, kapuro naman kalukuhan niyang sasabihin mo sa akin ha. Kabisado na kita eh. Hindi. Sasabihin ko lang sa'yo yung sekreto ko. Ano yun? Tungkol ba yun sa pambababae? Oo pare. Alam mo bang ilang beses ko nang natikman yung anak ni Aling Pasing? Yung pinagbebentahan natin ng isda. Nako grabe. Napakasarap na dalagang yon. Masarap pa sa asawa ko. At alam mo ba? Ikaw pa lang ang nakakalam nito ha. Dahil magaling kami magtago. Ibig sabihin, nang babae ka nga. Lupit mo naman pare. Anak talaga ni Aling Pasing. Nadali mo na yung batang yun. Lakas mo naman. Akala ko virgin pa at inosente. Yung pala may tinatagong kalandian. Huwag masyadong maingay ba? Baka mamaya may makarinig sa atin at maipalam to kay Aling Pasing. Lagot na. Sira ang kabuhayan natin. O sige na. Ititikom ko na itong bibig ko. Pero wala talaga sa itsura ng batang yun ang pariwara siya. Ganun talaga. Hindi lahat ng akala tama. Saka, hindi nababase sa mukha ang katauhan ng isang tao pare. Kung ako sa'yo, gayahin mo ko. Para malabas mo yung, alam mo na. Ganito, para hindi ka na maghanap pa ng iba. Bukas, magbenta mo ng isda. Puntahan at kausapin mo yung anak ni Aling Pasing. Ayain mo. Sigurado, gaya ko, mapayag yun. Abutan mo lang ng konti. Matitikmo mo na yun. Makakaraos ka na. Hindi ko alam pare. Natatakot ako eh. Baka kasi mahuli ako at malaman ng asawa at anak ko. Baka masira ang pamilya ko pare. Hindi yan. Sabi ko nga, mangyayari lang yon kapag nalaman nila. Di ba? May sarili kang bangka. Di yun lang ang gamitin mo. Sunduin mo ng gabi yung anak ni Aling Pasing. At doon mo na lang tirahin para safe. Walang makakita sa inyo doon. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Pwede. Teka, nandiyan ba siya ngayon? Di ko napansin kanina eh. Ngayon ko na kaya yayain. Oo, nandiyan pare. Gusto mo, puntahan na natin? Tara, tamang-tama dahil gabi na rin oh. Bubulungan ko, tapos hintayin mo siya dun sa tabing dagat. Ihanda mo yung bangka, pati yung sarili mo. Dahil baka tumili ka sa sobrang sarap. Sige pare, hindi na ako makapaghintay. Salamat ha. Nang gabing ang yon ay nangyari ang plano ng dalawa. Ilang minutong paghihintay sa dalampasigan
ay dumating na ang anak ni Aling Pasing. Nakasuot yon ng mahaba ngunit manipis na bestida, kung saan kita ang hulma ng maganda nitong pangangatawan. Nang magkaharap at magkausap ang dalawa, hindi yun nag-alinlangan na sumakay ng bangka. Dinala ito ni Mang Emong sa isang madilim na lugar at doon nga ay may nangyari sa kanila. Ang pagtitiis ng lalaki sa loob ng maraming taon ay nailabas na niya at simula nga nun, nakaramdam na siya ng labis pang pagkasabik sa ganung bagay. Nang maibalik na niya ang dalaga sa pinanggalingan nito, bago sumampa sa bangka ay nagbitiw pa siya ng ilang mga kataga. Bukas ng gabi ulit, Iha, ha? Dito ulit kita susunduin. At pakiusap, huwag mong sasabihin kay Ernesto na magkikita tayo ulit. Alam mo na, baka magselos. Mauna na ako, baka hinahanap na ako ng asawa at anak ko eh. Tumango naman ng dalaga at kinindatan pa siya nang makaalis na ang kanyang bangka. Pagkabalik sa bahay, sinalubong siya ng asawang labis ang pagtatalak at pagbubunganga dahil sa gabing-gabi na nga siya umuwi. Saan ka galing? Alam mo bang ilang oras na kami naghihintay ng anak mo? Ang aga-aga mong umalis tapos gabi ka na umuwi. Nasaan yung pinagbentahan mo? Akin na dahil maraming bayarin ng anak mo. Pwede ba? Gusto ko muna matulog ngayong gabi. Gusto ko muna magpahinga dahil pagod ako. Isa pa, wala na akong pera dahil pinang-inom namin ang kumpare ko. Ano? Pinang-inom mo? Hindi ka man lang nag-isip? Alam mo naman sigurong deadline ng bayarin niya ngayong araw, di ba? Tapos, pinang-inom mo lang? Ano ba, Emong? Puro sarap lang kasi ang nasa isip mo eh. Hindi mo man lang naisip ang anak mo. Huwag mo akong sisigawan at huwag mo akong itutulad sa'yo. Nag-iisip ako. Pero dahil masama ang loob ko, sinadya kong gastusin ang perang kinita ko para naman maisip mo na mahirap ang pangingistang ginagawa ko. Pero ikaw, hindi mo man lang mapagbigay ng kagustuhan ko bilang asawa at lalaki. Ngayon sasabihin ko sa'yo, tinatamad na akong suportahan ka pa at ang anak natin. Maghanap buhay ka rin. Di ako lang inaasahan mo. Napakawalang yamo, Emong! Hindi lang kita napagbigyan, idadamay mo pati anak natin! Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? May babae ka na ba, ha? Kaya basta-basta mo na lang kaming pababayaan. Hindi lang dahil sa hindi mo ako napagbigyan na Aling Lucia, kundi pinagdadamutan mo ako na sarili mong asawa. Wala akong pinagmamalaki at mas lalong wala akong babae. Kung mambababae ako sa susunod, wala ka ng paki. Dahil kasalanan mo rin yun eh. Mula ngayon, huwag mo na akong kakausapin dahil hindi na kita mahal. Bakit? Bakit mo ko ginaganito, Emong? Pakiusap, huwag mo naman kaming ganituhin. Kahit para na lang sa anak mo. Kahit siya na lang ang suportahan mo. Nag-aaral pa siya at malapit nang makapagtapos. Kung gusto mo ang bagay na yun, tara, pagbibigyan na kita. Huwag mo lang itigil ang suporta sa anak mo. Halika na, kung ito talaga ang gusto mo. Lumayo ka sa akin, sawa na ako sa'yo. Parang kahapon lang diring-diri ka sa akin tapos ngayon, magkukusa ka dahil galit na ako? Hindi mo na mababagong isip ko, Lucia. Uulitin ko, hindi na kita mahal. At lalong hindi ko na kailangan ng katawan mong ipinagdamot mo sa akin na sarili mong asawa. Matapos nga ang mainit na sagutan, malakas na isinara ni Mang Emong ang pinto ng kanilang kwarto. Nilak niya yon at natulog ng mahimbing. Si Aling Lucia naman, naiwan sa salang umiiyak. At nang makita ng anak, niyakap siya nito ng mahigpit. Nakaramdam ang dalaga ng pinaghalong inis, tampo at galit para sa kanyang ama dahil sa mga nangyari at pinagsasabi nito sa kanyang ina. Doon na lang muna kayo matulog sa kwarto ko, Nay. Saka nyo na lang kausapin ng tatay kapag malamig na ang ulo niya. Huwag nyo na munang isipin ang bayarin ko sa eskwelahan dahil kaya ko naman gawa ng paraan yun.
extra na lang ako sa kaibigan ko bukas para mabayaran yon. Pati yung penalty dahil sa deadline na. Matulog na po kayo. Pasensya ka na anak ha. May mga bagay lang kami ng ama mo na hindi na pagkasunduan. Pero wag mong isipin na hindi ka namin mahal. Hayaan mo, pipilitin ko ayusin ang gulong to para hindi ka maapektuhan. Sige po, sana nga po ay magkaayos na kayo. Saka walang magbabago, Nay. Mahal na mahal ko pa rin kayo ng tatay. Siyempre kayo po ang mga magulang ko. Kayo lang ang meron ako. Simula nga ng gabing yon, ay tuluyang nasira ang relasyon ng mag-asawang Emong at Lucia. Pati na ang kanilang buong pamilya. Nagpapatuloy man sa pangingisda ang lalaki ngunit ang kinikita nito ay pinang-iinom niya lamang at gaya ng kanyang sinabi, hindi na nga nito muli pang sinuportahan ng mag-ina. At dahil doon, walang magawang asawang babae kundi ang maghanap buhay na rin sa pamamagitan ng paglalabandera at pagbebenta ng gulay sa mga kapitbahay. Ang anak naman nilang si Anastasia ay ume-extra sa kaibigan nito bilang tagalinis ng bahay. Ang perang kinikita ay ginagamit para sa kanyang pag-aaral. Oh, heto, Nay. Sobra po sa mga kinita ko. Ipambili niyo po ng bigas at ibang kailangan sa bahay. Kapag kulang po, sabihan niyo ako na magawan ko po ng paraan. Naku anak, sobra-sobra na ito. Gamitin mo na lang sa eskwelahan mo. Baka mas kailangan mo to. May tira pa naman ako rito eh. Okay na po yung school ko, Nay. Nakabayad na ako ng tuition. At sa susunod pa naman na buwan ng pangalawang bayaran. Nga pala, kamusta ang tatay? Umuuwi na ba ng maaga? O ganun pa rin po? Ganun pa rin anak. Sumasakit na talaga ang ulo ko sa tatay mo. Ewan ko kung bakit bigla na lang siyang naging ganun. Hayaan na lang muna natin siya. Matanda naman na si tatay. Alam naman na niya ang tama at mali. Palamigin na lang muna natin ang sitwasyon. Gusto ko mang umasa anak pero palagay ko hindi na magbabago ang tatay mo. Wala eh. Mas lalo siyang lumalala. Nakakairita na rin. Saka mas ayos na rin na sa gabi na siya umuwi. Para hindi kami nagkakausap. Nagsasawa na ako makipag-away sa kanya. Konsumisyon ng tatay mo. Nalulungkot ako sa nangyayari, Nay. Ngayon, ang dalang ko na lang siya makita. Hindi ko na rin siya nakakausap pa. Tuwing uuwi kasi tulog na ako. Kapag gising ko naman, nakaalis na siya. Grabe, ang bilis ng panahon, Nay. Parang noong mga nakarang araw lang ang saya-saya natin ni tatay. Pero ngayon, ang lungkot ng isipin na dahil lang sa hindi pagkakaunawaan, nasira ang lahat. May sariling desisyon ng tatay mo anak. Kinakausap ko naman siya pero para ako nagsasalita sa hangin dahil hindi niya ako iniimik. Sana hindi po ito magtagal. Ang hirap po kasing pumasok sa eskwelahan habang iniisip ano na nga ba ang mangyayari sa pamilya natin. Minsan nga po, natutulala ako at bumabalik lang sa ulirat kapag tinapik ako ng mga kaklase ko. Tinatanong nila ako kung anong problema. Pero hindi ko po masabi eh. Ayokong malaman po ng maraming tao na hindi okay ang pamilya natin. Tama yun. Mabuti ng ganun anak. Hayaan mo may awa ang Diyos. Magiging maayos din ang lahat. Sisikapin ko rin magbago ang mga mali sa sarili ko. Sisikapin kong mabalik ang dati. Kung hindi man mangyari yun, ang mahalaga nandyan pa rin ang tatay mo. Maswerte pa rin tayo dahil hindi gaya ng ibang pamilya, buo tayo. Yun ang bagay na dapat pahalagahan natin. Opo, at masaya ako ipagmalaking may nanay at tatay pa rin ako. Taliwas sa pagkakasundo ng mag-ina, si Mang Emong naman ay nagpatuloy sa maling landas. Nagpatuloy ito sa pagtikim ng iba't ibang babaeng bayaran. Sa tuwing makakabenta ito ng malaki mula sa pangingisda, mabilis itong nagpapatulong sa kumparing si Ernesto upang maghanap ng babaeng makakatalik niya. Tila naging addict na siya sa ganong bagay. At hindi na niya naisip na meron siyang sariling asawa at anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sigurado ka ba pare?
Para kasing gabi-gabi ka nang tumitikim ng babae. Noong una, anak lang ni Aling Pasing ang trip mo pero ngayon, iba-iba na. Ano to? Parang juice lang? Ulam? Dapat iba-ibang lasa o putahe? Huwag ka nang kumontra pare. Ito na nga lang ang kasiyahan ko eh. Hayaan mo, sa tuwing mahahanapan mo ko ng babae, bibigyan kita ng pera. Kapag nilimo ang lahat, dadagdagan ko pa. Ako ang bahala sa'yo basta makatingin lang ako gabi-gabi. Huwag ka mag-alala. Walang makakalam kahit pa ang asawa at anak mo. Kung malalaman man nila, hindi ko na alam yun at labas na ako ron. Pero may ipapayo lang ako sa'yo pare. Masama ang sobra, kaya minsan magpigil ka. Anong masama ang sobra? Baliktad yata. Dapat masarap ang sobra. Dahil kapag nakailang rounds ka, nako, abot na abot mo na ang lahat pati ang sinasabi ng langit. Saka, hindi ako masisisi ng asawa ko kung ginagawa ko man to. Ang tagal nung huli ako makatikim ng ganito eh. Kaya nang malaman kung may paraan, ginagawa ko lang ang mga bagay na hindi ko naaasam noon. Eh may punto ka naman. At kung ako mo tatanungin, walang problema doon. Pero may iba lang ako pare ha. Hindi ba napupunta sa babae yung mga kinikita mo? Eh paano naman yung pag-aaral ng anak mo, si Anastasia? Parang naikwento mo sa akin noon na pangarap mo makapagtapos siya. Natanong ko lang kung naiisip mo bang kalagayan niya ngayon. Hindi kita kinukonsensya ha, nagtatanong lang. Malakit dalaga ng anak ko pare. Alam niya na kung paano kumita ng pera para sa sarili niya. Balita ko may pinag-e-extrahan siyang trabaho. Kaya kampante na ako makakapagtapos siya. Isa pa, maganda nang itinigil kong suporta sa kanila. Maganda? Paano naging maganda ang hindi pagsuporta sa sarili mong pamilya pare? Kung hindi ako tumigil sa pagsuporta, hindi rin nila maiisip na maghanap buhay o maghanap ng ibang pagkakakitaan. Masyado silang umaasa sa akin. Kaya magmula nung mawalan ako ng gana, natuto silang tumayo sa sarili ng paa. Di ba pare, may tama ako? Sa bagay. Pero kung ako ang nasa sitwasyon mo pare, hindi ko basta-basta tatalikuran ng pamilya ko. Oo, may babae ako at tumitikim sa iba. Pero hindi ko naisip na pabayaan ang sarili kong asawa at anak ko. Tarantado man ako at may pagkakamali, pero mahal ko sila. Ibig sabihin mali ako? Na dahil ginawa ko yun, hindi ko mahal ang pamilya ko? Akala mo ba naiintindihan mo ko pare? Ikaw nga ito naghatid sa akin sa kaligayahan tapos ngayon, parang kumukontra ka? Ang gulo mo rin no? Hindi ako kumukontra. At hindi ko rin sinasabi na mali ka. Akakin lang. Gumawa ka man ng pagkakamali pero sana, huwag mong tatalikuran ang responsibilidad mo sa pamilya mo pare. Oo, kailangan mong mapunan yung pagkalalaki mo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ka lang dapat na maging pake sa asawa at anak mo. Ang gulo mo talaga pare. Sabi mo, palitan ko ang asawa ko. Tapos ngayon parang ako nang nagkamali. Sinunod lang kita at nagpapasalamat ako ron. Pero magulo kang kausap eh. Huwag mo akong hamunin pare. Baka gusto mong sabihin ko sa asawa mo yung kalokohang ginagawa mo. Kapag ginawa mo yan, makakalimutan kong kilala kita. Gaya mo, sasabihin ko rin sa asawa mong totoo. Kaya't huwag mo rin akong hahamunin pare. Oo, nasabi ko mga bagay na yun sa'yo dati dahil naawa ako. Pero nung makita ko na adik ka na sa sex at babae, naisip kong nagkamali ako. Ito na huli natin pag-uusap. At uulitin ko lang, masama ang sobra. Bago pa magkainitan, ay pinili na lamang ng kumpare nitong si Ernestong umiwas at lumayo. Samantala, hindi na tinag si Mang Emong at nagpatuloy pa rin sa pangbababae. Gaya ng nakagawian, gabi-gabi niyang sinasakay ang iba't ibang babae sa bangka at dinadala sa madilim na lugar o dalampasigan. Doon, hindi niya pinapalampas ang araw na hindi niya ito nakakatalik. Naging ganun ang ikot ng kanyang buhay at mas naging malala nang gabi-gabi na itong umuuwi ng lasing. At sa pagkakataong yun, bit-bit nito ang isang babae galing sa bayan. Nang makita ito ni Aling Lucia, labis ang naging galit nito sa asawa. Walang iya ka, Emong!
Hindi ka na nga nagbibigay ng panggastos dito sa bahay at palagi kang lasing. Tapos ngayon magdadala ka pa ng babae. Huwag mo ipapasok yan dito, mapapatay ko yan. Subukan mo lang galawin tong babae ko. Ikaw ang mapapatay ko. Ba't tinamaan ka talaga ng lintik? Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ayaw mo ba nun? Ibibigay nito yung matagal mo nang hindi kayang ibigay sa akin. Kaya wag mo akong pigilan sa gusto ko. Dahil isa ang inutil. Wala kang kwentang asawa. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hayop ka, Emong! Tumamig ka nga dyan. Padaanin mo kami ng babae ko. Sige, subukan mo. Hayop ka! Ilang beses na kitang inuunawa at iniintindi dahil sa mga pinaggagawa mo. Tapos ganito ang igaganti mo? Hindi ka na naawa sa akin at mas lalong hindi mo inisip ang mararamdaman ng anak mo. Huwag mong papapasukin niya sa bahay natin. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Binabalaan din kita. Hindi mo rin alam ang kaya kong gawin. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang mangingialam. Katawan ko to. Babae ko to. Kaya't malaya akong gawin ang mga gusto ko. Kung gusto mo rin man lalaki, gawin mo. Dahil hindi kita pipigilan. Magluto ko na lang. At pagkatapos namin, gusto ko may nakahain na pagkain. Kapag wala, bubugbugin kita. Hayop ka! Papatayin ko kayo! Agad na kumuha ang ginang ng isang patalim at nagbabadyang sasaksakin ng babaeng kasakasama ng kanyang asawa. Bago magawa yun, nasipa na siya kaagad ng lalaki. Dahilan upang tumilapon nito sa hindi kalayuan. Bago makatayo, mabilis na inagaw ni Mang Emong ang patalim at sinakalang sariling asawa. Maya-maya, itinutok nito ang patalim sa leeg ng ginang. Kaya naman nanginig yun sa takot. Dahil sa labis na kaba, nagtatakbo agad ang dalagang dinala ni Mang Emong papalayo sa tahanang yun. Ano ba? Bitiwan mo ko, Emong! At bakit ko naman gagawin yun? Ngayon pa, umalis na yung babae magpapaligaya sana sa akin ngayon. Pinalis mo. Ayun, tumakbo na. Ano ngayon gagawin natin yan? Nababaliw ka na! Bitiwan mo ko, sabi, ano ba? May bala kang patayin ako, di ba? Wes, uunahan na kita. Wag! Bago ito masaksak ni Mang Emong, dumating ang anak nilang si Anastasia. Mabilis na lumapit ang dalaga sa ina at tinulak ng malakas ang kanyang ama. Anong ginagawa mo, Tay? Papatayin mo ang sarili mong asawa? Nababaliw ka na ba? Huwag kang makisali rito kung ayaw mong madamay. Sige, idamay niyo na lang po ko. Total hindi na rin naman pamilya ang turing mo sa amin. Hindi mo na kami nire-respeto. Una, tinigil mo ang pagsuporta sa amin. Kahit ganun hindi ako nagalit sa'yo at pinilit kang intindihin. Pangalawa, lagi ka pong lasing at kahit ganun, iniintindi ka pa rin namin. Tapos, nalaman ko sa mga kapitbahay natin nang bababae ka. Pagkatapos, sasaktan mo pa si nanay. Grabe naman kayo, Tay. Hindi na kayo naawa. Kung hindi mo na kami mahal, ayos lang po. Pero wag niyo naman kami bigyan ng rason para tuluyan kami magalit at magtampo sa'yo. Wala akong bake kung magalit o magtampo ka, Anastasia. Anak lang kita. At kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito. Kaya't wala kang karapatang sagutin ako. Kung gusto mo, magsama na lang kayo ng nanay mong bungangera. Sige, saktan niyo po kami, Tay. Ipakita mong hindi na nga ikaw yung tatay na nagpalaki sa akin at nakilala ng nanay ko noon. Dumampi lang ulit niyang kamay niyo sa amin. Isusumpa kong hindi na ikaw ang tatay ko. Nakasusuklaman kita. Naituturing kitang iba. Saktan mo lang kami at iisipin kung kailanman hindi kita naging ama. Sa mga binitiwang salita ni Anastasia, ay tila natauhan ng kanyang ama. Kaya naman huminto ito at umalis na lamang. Ilang minuto,
inalalayan ng dalagang umiiyak na ina at niyakap ng mahigpit. Kumuha rin siya ng isang basong tubig at binigay rito. Nang makainom, kumalma na sa paghikbi ang ginang. Napakawalang hiya talaga ng tatay mo. Malabo nang magbago pa yon. Hindi ko akalain na kaya niya akong saktan. At ang masaklap doon, kaya niya pa akong patayin. Kung hindi ka dumating, marahil naliligo na ako sa sarili kong dugo, anak. Huwag na po kayo magsalita ng ganyan. Ang mahalaga, walang nangyaring masama. At kung babalik man siya dito, kailangan nating maging handa. Nakita ko ang galit sa mukha ni tatay. Ibang-iba na siya sa ama na kinalakihan ko, Nay. Ang masakit nun, naghanap pa siya ng iba para lang mapunan yung bagay na hindi niya nabibigay sa kanya. Kailangan bang humantong sa ganun? Ang sakit-sakit lang, Nay. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya ang mga bagay na yun. Nang dahil sa simpleng pagtatalo ninyo. Yun nga ang hindi ko maintindihan, anak. Hindi ko alam kung bakit siya humantong sa ganong desisyon. Hindi ko alam kung ano o sino ang nag-impluwensya sa kanya para mambabae. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ng relasyon namin na ayusin. Pangarap ko na magkaroon ng maayos na pamilya pero ngayon, isa na tayo sa mga sira at maituturing na malas. Hindi po tayo malas, Nay. Nagkataon lang na tayo ang napaglaruan ng tadhana. Sa ngayon, kailangan na lang natin sumabay sa agos ng buhay. Hindi mo na ako papasok sa eskwelahan para masiguro kung hindi na kayo sasaktan ni tatay. Gusto ko nasa tabi niyo lang ako. Ano man ang mangyari. Hindi mo na kailangan pang gawin yun, anak. Siguro naman sa mga pangyayari. At sinabi ng tatay mo, malabo nang babalik pa yun. Ang kapal naman ng mukha niyang magpakita pa matapos niyang gawin ang mga bagay na yun. Kahit na po, mas mabuti nang makasiguro ako. Kayo na lang po ang meron ako. At ayaw kong mangyari na mawala pa kayo. Dahil lang sa sarili kong ama. Magpahinga na muna kayo, Nay. Bukas, wag na muna kayong magtrabaho at ako na lang muna mag-asikasa sa lahat. Kapag nakita niyo si tatay, sumigaw po kayo o tawagin niyo kaagad ako. Salamat, anak. Sige na, malalim na ang gabi. Matulog at magpahinga ka na rin. At humihingi ulit ako ng pasensya sa mga nangyayari sa buhay natin, anak. Ayos na po yun, Nay. Ang mahalaga, okay po tayong dalawa. Sige po, mauna na ako sa kwarto. Good night po. Sa paglalim nga ng gabi, ay mas lumalim din ang tulog ng mag-ina. Makalipas ang ilang oras, biglang bumukas ang pinto. At mula ron, pumasok ang mga yapak patungo sa silid ng dalaga. Maya-maya, namatay ang lahat ng ilaw ng buong bahay, kabilang ng mga nasa kwarto ng mag-ina. Sa hindi inaasahan, may mga kamay ang bahagyang humaplos sa katawan ng dalagang si Anastasia. Dahil sa mga kaganapang yun, nagising nang wala sa oras ang dalaga. At nang sisigaw na sana siya, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig. Huwag kang sisigaw. Huwag kang kikilos ng hindi maganda. Kundi gagawin kong gripo yung leg mo. Bago yun magawa ni Mang Emong, malakas na kinagat ni Anastasia ang kamay ng kanyang ama. Kaya naman napasigaw yun dahil sa sakit. Ang dalaga naman, hindi na nagdalawang isip pa na sumigaw rin at humingi ng tulong. Nay, tulong! Pinagsasamantalaan ako ni tatay! Nay! Tumigil ka. Sinabi kong huwag kang sisigaw dahil papatayin kita. Lumayo ka sa akin! Ah! Sa galit nga ng kanyang ama ay bigla siyang sinakal nito gamit ang dalawang kamay. At dahil doon, labis siyang nahirapan sa paghinga. Maya-maya muling bumukas ang ilaw at nang lumingon si Mang Emong sa kanyang likuran,
Isang malapad na kahoy ang tumama sa kanyang ulo mula sa hampas ni Aling Lucia. Dahil malakas ang pagkakahampas, sandali siyang nahilo at nagdilim din ang kanyang paningin. Anak, bilisan mo! Halika rito! Nay! Napakahayop ni tatay! Tana, tara, tumakas na tayo tumingi ng tulong sa mga kapitbahay natin. Bilis, baka maubutan tayo ng tatay mong baliw. Sa paglabas ng pinto ng mag-ina, ay siya rin paghinto nila nang may mga kamay ang biglang sumabunot sa kanilang mga buhok. Sa lakas ay napasigaw sila sa sakit. At dahang-dahang napaluhod nang hindi ito bitiwan ni Mang Emong. Tay! Para awa mo na! Huwag mong gawin to sa sarili mong asawa, Tana! Tay! Nagmamakaawa ko! Paano ako maaawa sa'yo? Para kang nanay mong sobrang damot sa akin. Emong, nababaliw ka na! Manahimik ka dyan, ha? Hindi ikaw ang kausap ko. Kilabutan ka sa mga sinasabi mo at ginagawa mo sa amin, Emong! Sinabi kong tumahimik eh. Naririndi na ako sa boses mo. Walang iya ka! Isa kang demonyo! Demonyo pala ang tingin mo sa akin, ha? Pwes nagkakamali ka, Lucia. Hindi ako isang demonyo lang. Ako si Satanas. At matutunayan ko sa iyo ngayong gabi. Mabilis ngang kinaladkad ni Mang Emong ang kanyang mag-ina papasok sa loob ng kanilang bahay. Habang ginagawa yun, hindi pa rin niya binibitiwan ang mga buhok ng mga ito upang hindi makatakas. Maya-maya, itinali niya ang dalaga sa isang poste ng kanilang bahay. Nang matapos, kumuha siya ng isang patalim at binantaan ng kanyang mag-ina. Simple lang naman ang hiling ko sa iyo, Lucia. Ang mapuna ng pagkalalaki ko. Pero anong ginawa mo? Pinagdamot mo sa akin. Pinakita mo sa akin na nakakadiri ako. Bakit? Dahil sa mangingisda lang ako? Namalansa ang mga huli ko? Kaya ba ayaw mo makipagsibing sa akin, ha? Kung inintindi mo lang sana ang mga sinabi ko, edi sana hindi ka hahantong sa ganito. Kung nag-isip ka lang, sana hindi mo na kailangan pang mambabae. Nambabae ako dahil sa nangangailangan ako, Lucia. Nambabae ako dahil yun ang nagpapasaya sa tulad kong lalaki na pinagdadamutan ng sariling asawa. Kaya huwag ka magsasalita na parang kasalanan ko ang lahat kung bakit ito nangyari. At ikaw naman, Anastasia. Masama ba mag-request sa iyong sarili mong ama? Pinalaki kita. Pinakain at pinag-aral. Pagkatapos gagaya ka sa ina mo? Wala ka ring utang na loob. Tay, mali ka! Maling-mali ka! Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Pero nasisiraan ka na po ng bait. Walang matinong ama ang mag-iisip na gawin ang ganyang bagay sa sarili niyang anak. Ikaw lang! Ikaw lang ang nag-isip ng ganyan. Hindi na yan dahil sa kakulangan ni nanay, kundi dahil nababaliw ka na. Wala akong amang manyakis! Manyakis pala, halika! Tama na! Hayop ka! Tulong! Wag! Bago pa makuha ni Mang Emong ang pagkababae ng sariling anak, biglang bumukas ang kanilang pinto at iniluwa nun ang nag-aalala at galit na kumparing si Ernesto. Sinunggaban siya nito ng suntok at sipa, kaya naman nabitiwan nito ang hawak na patalim. Mabilis din itong nakaiwas. Ilang sandali nang nakatayo si Mang Emong ay nagsuntukan ng dalawa. Parehong dumugo ang kanilang mga labi at nagtamo ng mga pasa sa parehong muka at katawan. Nang makakuha ng pagkakataon, dinampot ni Ernesto ang patalim at hinabol ang kumparing si Emong na biglang kumaripas ng takbo. Dumiretso yun sa dalampasigan at mabilis na itinulak ang bangka papunta sa dagat.
Maaabutan na sana ito ng isa ngunit napasagwan yun ng mabilis. At dahil madilim, hindi na ito muli pang natanaw ni Ernesto. Nang mawala ng pag-asang matagpuan pa ito, mabilis siyang bumalik sa mag-ina at inalis ang mga ito sa pagkakatali. Okay lang ba kayo? Okay lang naman ako. Ikaw anak, kumusta ka? Ayos lang po. Medyo hindi lang ako makapaniwala sa mga ginawa ni tatay. Napakahayop niya. Pasensya na dahil humantong sa ganito ang bagay na sinabi ko sa kanya noon. Kailangan niyong malaman ang totoo. Kailangan niyong malaman kung bakit nagkaganon si Emong at kung sino ang dahilan. Alam mo kung bakit nagkakaganon ang asawa ko? Oo, Lucia. At may kinalaman ako roon. Ako konsensya ako sa ginawa ko. Sana mapatawad niyo ako. Agad ngang isinalaysay ni Ernesto ang lahat ng mga nangyari. Lalo na ang mga bagay na lingid sa kaalaman ng mag-ina. Kasama na ron na naging pag-uusap nila ni Mang Emo. Pati na ang patuloy na pambababae ng kanyang kumpare. Na sa huli, tinutulan niya rin dahil napapasobra na. Nang mabanggit ang lahat, hindi nito maiwasan ang mapayuko at muling humingi ng tawad sa mag-ina. Noong una, sabi ko na titikim lang siya dahil nga sa hinahanap niya ang ganung bagay. Hindi ko na malaya na napapasobra na pala siya. At linamay pa kayo ng sarili niyang asawa at anak. Kinausap ko siya at pinagsabihan. Pero sa uli, nagkasagutan lang kami at hindi na nagkaintindihan. Lucia, Anastasia, muli akong humihingi ng tawad dahil sa nangyari sa pamilya niyo. Ayos na po yun. Wala na rin naman po tayong magagawa dahil nangyari ng lahat. Siguro nga, ito na ang tadhana namin. Ang masira ang pamilya namin. Malungkot mang isipin at sabihin, hindi ko mapapatawad ang sarili kong ama. Dahil sa mga ginawa niya sa amin, lalong-lalo na sa akin. Talagang walang kapatawaran ang ginawa niya sa inyo, Anastasia. Kung nasaan man siya ngayon, sana maisip niya na nagkamali siya, na hindi makatarungan ng mga pinagagagawa niya, na talagang mali ang sobra na inakala niyang masaya. Gaya mo anak, hindi ko rin mapapatawad ang tatay mo. Mas masahol pa siya sa hayop. Kung nasan man siya ngayon, sana tumaob ang bangka niya at malunod siya. Kung hindi man, sana karmahin siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Natapos ang gabing yun na puno ng galit, iyakan at masasakit na alaala. Samantala, maliwanag na ang paligid ng magising si Mang Emong. Sa kanyang pagbangon, pinagmasdan nito ang paligid at alam niyang wala siya sa dalampasigan ng kanilang lugar. Nakita niya ang bangka sa tabi. Nakadaong na rin yun at mukhang nakatulog siya sa buhanginan. Dahil sa labis na kalasingan, galit at sakit mula sa pamamaga ng mukha. Maswerte kayo dahil nakaligtas kayo ng isang araw sa akin, Lucia at Anastasia. Hindi ako papayag. Humanda kayo dahil babalik ako upang tuluyan na kayo mapatay. Isinusumpa ko yan! Hihilahin na sana ni Mang Emong ang bangka pabalik sa dagat. Ngunit napahinto rin siya nang masilayan ng isang napakaputing dalaga sa hindi kalayuan. May dala yung basket at nagtataka ring nakatingin sa kanya. Napangiti ng lihim si Mang Emong at mabilis na tinungo ang dalaga. Nang malapitan, bahagya pa yung napaatras dahil estranghero ang lalaki sa naturang lugar. Agad siyang tinanong ng dalaga kung sino siya. Medyo napaatras pa ito dahil sa tila mabilis sa paglapit sa kanya ng lalaki. Nang magsalita ang dalaga, lalong nahulog ang loob ni Mang Emong dito. Dahil bukod sa malambing ang boses, napakaamo pa ng mukha nito.
Naaakalain mong anghel na nahulog mula sa langit. Napakaputi rin ng balat at maganda ang hulma ng pangangatawan. Para magtagal sa naturang lugar at para na rin makuhang dalaga, nagsinungaling si Mang Emong. Nagkunwari siyang maayos at mabuting tao. Hindi nga ako taga rito. Parang nanggaling pa ako sa malayong isla, Iha. May nakaaway kasi ako eh. Pinagtangkaan niya akong patayin. Mabuti na lang at nakakita ko ng bangka at nakatakas sa pamamagitan ng dagat. Nawalan ako ng malay at hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Pagkagising ko, nandito na ako. Takot na takot ako sa naging kaaway ko. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako napapatay. Iha, tulungan mo ko. Agad na nakaramdam ng awa ang dalaga sa lalaking yon. Lumapit siya sa lalaki at tinignan ng mga sugat at pasa nito sa mukha. Naniwala siya sa kwento ng lalaki na ito ay nakakaawa. Kaya naman inalok niya ito na kung walang matutuluyan ay sa bahay na lamang nila tumira. Sabi pa'y malayo ang kanilang bahay at nasa tagong lugar. Sinong kasama mo sa bahay niyo? Baka naman kasama mo doon ang asawa mo. Maging sanhi pa ako ng di niyo pagkakaunawaan. Bigla namang natawa ang dalaga at sinabing wala pa siyang asawa. Salamat naman, Iha. Tingnan mo nga itong mukha ko. Bugbog sarado pa dahil sa taong gustong pumatay sa akin. Mabuti na lang at dito ako napadpad. Nakatagpo pa ako ng may mabuting puso. Salamat talaga. Oo nga pala. Anong pangalan mo, Iha? Ligaya ang pangalan ng babaeng nakilala ni Mang Emong sa isla. Ligaya? Napakagandang pangalan. Bagay na bagay rin sa'yo. Lalo na kapag pinaligay, bagay ang pangalan mo dahil gaya mo. Maligaya kung makilala ka. Ako naman si Emong. Pwede mo kong tawagin Kuya Emong. Sige po, Kuya Emong. Tara po, isasama ko na kayo sa pag-uwi. Tamang-tama dahil kakakuha ko lang ng mga gulay at prutas para sa umagahan. Naku, nakakahiya naman. Hayaan mo, kapag naging maayos na ang sitwasyon ko, babawi ako sa mga itutulong mo. Wag na po. Masaya po ako makatulong sa kapwa. Yan po kasi ang laging bilin ng lola. Ang tumulong sa nangangailangan. Mukhang mabait din ang lola mo, gaya mo. Hindi rin ako makapaghintay na makilala siya. Opo, mabait po talaga yun. Simula nung mamatay ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente, siya na po ang umako sa akin at nagpalaki. Ang lolo ko rin kasi noon, maagang nawala. Tumayo po siya bilang ina at ama ko. Pinatunayan niya sa akin na walang kulang dahil lahat pinunan niya. Minsan nga lang, naaawa na rin ako dahil sa may edad na siya. Ang ginagawa ko na lang po, tinutulungan siya sa gawaing bahay at paghahanap buhay. Hanap buhay? Ano bang pinagkakakitaan nyo? Mga gulay at prutas po. Sa loob ng isang linggo, nangongolekta kami ng mga maaaring ibenta. Pagsapit ng linggo, pumupunta ang lola ko sa bayan para doon ibenta. Minsan, sumasama ako. Hindi rin dahil nangongolekta ulit ako ng mga ibebenta namin sa susunod. Ibig sabihin, naiiwan ka mag-isa tuwing linggo? Buti hindi ka natatakot. Hindi naman po, Kuya Emong. Wala naman kaming ibang kapitbahay. Kaya ligtas din kahit papano mag-isa. Isa pa, dati manggagamot ang lola ko. Kaya nabibigyan niya ako ng proteksyon. Kahit pa sa masasamang elemento gaya ng multo, engkanto, aswang at iba pa. Pasensya na po ang daldal ko. Minsan lang kasi ako may kausap eh. Natutuwa lang po ako. Ayos lang yun, Iha. Saka, ituring mo na akong parang kapatid o kaya naman tatay mo. Naaalala ko kasi sa'yo yung anak kong si Anastasia. Talaga po? May anak po kayo? May asawa at anak ako. Ang totoo nga niyan, hawig mo ang anak ko. Maganda rin siya, sexy, at madaldal gaya mo. Habang nandito ako, pwede rin ba kitang ituring na anak, Ligaya? Opo naman, Kuya Emong. Alam niyo po,
Lalo ako natutuwa dahil napakabait niyo palang tao. Hindi na po ako makapaghintay na maipakilala kita kay Lola. Sigurado akong matutuwa yun dahil mabait po kayo. Hindi po ako masyadong pinapalapit ni Lola sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Bakit naman? Dahil po hindi natin alam kung sino sa kanila ang mabait at hindi. Lagi niya po akong pinag-iingat dahil maraming tao raw mapagsamantala, mapang-abuso at manluloko. Delikado raw po lalo na sa mga taong hindi ko kilala. Paano naman ako? Baka pag hinalaan ako ng lola mo dahil, alam mo na, estranghero ko sa lugar niyo. Hindi po yan. Ako pong bahala, Kuya Emong. Sige, aasahan ko yan ha. Saka yun din naman ang dahilan kung bakit ako napadpad at mananatili rito. Kailangan ko ng pansamantalang matutuluyan. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa habang naglalakad patungo sa masukal na kagubatan kung saan matatagpuan ang tahanan ng dalaga. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Mang Emong na pagmasdan ng katawan ng isa. Maraming tumatakbo sa isip niya. Lalo na ang mga senaryong kunwari may nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi niya mapigil ang utak na mag-isip ng kung ano-ano. Mabuti na lang ay nakarating na sila kaya naman nahinto na ang ganong gawi. Napagmasdan ni Mang Emong ang simpleng tahanan ng maglola. Gawa yun sa magaan na materyales gaya ng nipa, kawayan, dahon ng nyog, kahoy at iba pa. May malawak rin itong bakuran na pinaliligiran ng mga harang. Pagpasok sa loob, mabilis na binati ni Mang Emong ang matandang sumalubong sa kanila. Kulubot na ang balat nito. Nakayuko na rin. May tungkod at gaya ng salaysay ni Ligaya. Mukhang may edad na talaga ang matanda. Lola, si Kuya Emong nga pala. Kuya Emong, si Lola Teodora. Magandang umaga po sa inyo. Hindi ka taga rito, iho. Tila nang galing ka pa sa malayong lugar at base sa nakikita ko, dumaan ka sa masakit na pangyayari bago mapadpad dito. Hulaan ko, may kinalaman ito sa asawa at anak mo, hindi ba? Po? Teka, paano niyo nalaman na... Nakalimutan ko palang sabihin, Kuya Emong. May kakayahan ng lola ko na manghula o malaman ng nakaraan ng isang tao. Pero minsan, nagkakamali rin siya dahil na rin sa katandaan. Lola, ano nga po ulit yung sinasabi niyo? Hayaan natin ang estrangherong ito ang magkwento. Sa tingin ko po, mali ang una niyong mga sinabi. Dahil ang tunay na dahilan ng pagkakapadpad ko rito ay tungkol sa isang kaaway. Gaya kanina, isinalaysay nga ni Mang Emong ang gawa-gawang kwento na sinabi niya rin kay Ligaya. Habang nagkukwento, hindi maiwasan na matanda ang mapakunot ng noo. Sa isip niya, may kakaiba sa lalaki kaya naman hinayaan niya na lamang to. Yun nga po. Sa ngayon, gusto ko muna magtago at magpalipas ng ilang araw bago ako bumalik sa amin at asikasuhin ang gulong pinasok ko. Kung yan ang katotohanang sinasabi mo, wala akong magagawa. Kwento mo yan, kaya't ikaw ang mas nakakaalam, iho. Nga pala, nakapagluto na ako. Tamang-tama, sumabay ka na sa amin dahil mukhang matagal ka nang hindi kumakain. Sige po, salamat po. Halos magtaktakan ng namuong pawis sa ulo at noo ni Mang Emong dahil sa matanda. Akala niya kasi, sasabihin nito ang sinasabing hula sa kanya mula sa nakaraan. Kung nagkataon man, kakaripas sana siya ng takbo. O kaya naman gaya ng ginawa niya sa mag-ina niya, ganun din ang gagawin niya sa maglola. Sa isip niya, kapag nagdaldal ang matanda ay mapipilitan siyang saktan nito. Magagawa niya yun. Makuha lang ang pagkababae ng apo nitong si Ligaya. Mamayang hapon, pwede nang kunin yung mga lambat na inilagay ko sa dagat kahapon, Ligaya. Siguradong marami na yung huling isda, kaya naman may pang-ulam na rin tayo mamaya at bukas.
Kung hindi niyo po niya itatanong, yan din po ang hanap buhay ko sa aming lugar. Manang pwede ko pong matulungan si Ligaya sa pagkuha ng mga lambat. Talaga, Kuya Emong? Mangingisda po kayo? Oo, Ligaya. Ilang taon na rin ako sa ganyang gawain. At halos kabisado ko na nga ang dagat eh. O sige, tulungan mo na rin ang apo ko, Emong. Bukod doon, may isa pa sana akong ipapakiusap sa iyo habang nananatili ka rito. Ano po yun? Wala pong problema. Gagawin ko po. Gusto kong mangolekta ka ng maraming mga kahoy, sanga, o kahit anong mga bagay na maaaring maging panggatong. Wala pong problema. Kayang-kaya ko pong gawin yan. Pero matanong ko na rin po. Saan niyo po ba gagamitin ang maraming panggatong? Sa pagluluto po ba? Oo, para sa pagluluto, iho. Bukod doon, para sa darating na piyesta ng aming baryo. Lola, matutuloy na po ang piyesta? Ibig sabihin pwede na ako makipag-usap ulit sa ibang tao? Oo, apo. Pagkatapos ng piyesta, ay maaari ka na makipag-usap kahit kanino. Basta ang bilin ko lang, piliin mo kung sinong tunay na tao. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Opo, Lola. Maraming salamat po. Wala mang kaide-ideya si Mang Emong sa pinag-uusapan ng dalawa, ay nakisabay na lamang siya. Gaya ng pakiusap ng matanda, sinimulan na niya ang pangungulekta ng maraming panggatong. Matapos nun, sinamahan niya na si Ligaya sa dalampasigan upang kunin ang mga lambat. Habang ginagawa yon, hindi maiwasang mapalunok ng laway ni Mang Emong nang mapagmasdan ang pagkahulma ng katawan ni Ligaya. Lalo na nang mabasa ang suot-suot nitong damit. Nang tumalikod nga ang dalaga, ay hindi niya maiwasang manggigil. Gustong-gusto niya na itong matikman. Pero dahil may kasama itong matanda, hindi niya magawa. Iniisip niya kasing baka maulit ang gulong nangyari sa kanila ng mag-ina niya. Sa pagkakataong ito, gusto niya maging planado ang lahat. Oh, Kuya Emong, ba't natutulala po kayo? May iniisip po ba kayo? Wala. Naalala ko lang yung mag-ina ko. O, matanong ko lang, Ligaya, kung hindi mo mamasamain. Nagkanobyo ka na ba? Nobyo? Nako, hindi pa po, Kuya Emong. Gaya po ng sinabi ko, mahigpit ang lola sa akin. Kaya minsan lang din ako may nakakausap na lalaki. Kung meron man, saglit lang at hindi ko na rin nakilala ng lubos. Sa totoo nga niyan, kayo lang po nakausap ko ng malapitan at ng matagal. Talaga? Halimbawa, binata pa ako. Walang asawa at anak. Sa tingin mo, magugustuhan mo kaya ako? Po? Ibig kong sabihin, halimbawa lang naman. Hindi ko kasi natanong yan sa asawa ko nung una namin pagkikita eh. Kung ano ba ang nagustuhan niya sa akin noon. Halimbawa lang na binata ako at unang kita mo pa lang sa akin. Magugustuhan mo kaya ako? Opo, syempre naman, Kuya Emong. Ang gaan po kasi ng personalidad nyo. At isa pa, mukhang mabait po talaga kayo. Talaga? Salamat, Ligaya. Hindi mo lang alam pero natutulungan mo talaga ako at napapasaya. May tanong pa pala ako. Linggo na kasi sa susunod na araw eh. Di ba nabanggit mo na lumuluwas ang bahay ng lola mo? Matutuloy ba siya ngayong linggo? Opo, matutuloy siya. Bakit niyo po pala natanong? Wala naman. Gusto ko sana sumama eh pero ikaw ang inaalala ko. Magandang pagkakataon na rin kasi yun para makilala pa kita at makilala mo rin ako. Sabi ko nga parang kuya o tatay mo na rin ako, di ba? Bilang ganun, dapat mas makilala mo pa ako. Hayaan niyo po, magtatagal pa naman kayo rito eh. Sigurado ako mas makikilala po natin ang isa't isa. Nang matapos sa ginagawa ay dumiretso na nga ang dalawa sa tahanan ng dalaga. Habang may ginagawa ang maglola, hindi maiwasan ni Mang Emong na mag-ikot.
Nagtataka siya kung bakit nasa gitna ng kagubatan ng bahay ng dalawa. Bukod doon, wala rin silang ibang mga kapitbahay at mukhang sinadya na malayo sila sa mga tao. Napapaisip siya pero hindi niya alam kung sa anong dahilan. Nang mapadpad siya sa isang bahagi ng gubat, napagmasdan niya roon ang tila malawak na pagkasunog. Sinuri niya ang paligid. Maitim at mababakas doon ang amoy ng tila karneng niluto sa naturang lokasyon. Napakunot siya ng noo. At bago pa man muling maglakad upang mag-imbestiga, nagulat siya mula sa pagsasalita ng matanda. May hinahanap ka ba rito, iho? Ginulat niyo naman po ako, Manang. Wala po akong hinahanap. Curious lang po ako kaya naglalakad-lakad po ako. Matanong ko lang po, may nasunog po ba rito? O nilutong hayop? Naamoy ko pa rin po kasi hanggang ngayon eh. Sa mga susunod na araw ay malalaman mo rin, iho. Sa ngayon, sundin mo muna ang mga sinasabi kong pag-iipon mo ng mga panggatong. Dito natin yun gagamitin para sa darating na piyesta. Yun po pala ang gusto kong itanong. Di ba po, dalawa lang kayo niligaya rito? Ibig sabihin tuwing piyesta ay dumarami ang mga tao rito? May mga dumadayo po? Hindi lang basta dayo, kundi mga kaangkan ko, iho. Sabi ko nga, malalaman mo rin ang lahat sa mga susunod na araw. Kung wala ka rin palang gagawin, tara at maghahapunan na tayo. Magpapatulong din kasi ako sa mga ihahandang lutuan. Tayo na. Napatango na lamang si Mang Emong at napasunod sa paglalakad ng matanda. Marami pa mang tanong sa isip ngunit isinawalang bahala niya na lamang yon. Lalo na nang muling mapagmasdan si Ligaya. Hindi na siya makapaghintay na sumapit ang linggo dahil dun niya balak gawin ng plano. Kung papayag ang dalaga sa gusto niya, ililihim niya yon at araw-araw niya itong tatabihan. Kapag hindi naman pumayag, wala siyang magagawa kundi pilitin ito. At kapag nakuha ang gusto, ay saka siya tatakas gamit ang sariling bangka. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy nga sa pangongolekta ng panggatong si Mang Emong. Kasabay nun ay tinulungan din nito ang maglola sa paghahanda ng mga luto ang gagamitin para daw sa piyesta. Pagsapit ng linggo, maagang nagising si Mang Emong at agad sinuri kung naroon pang matanda. Nang makumpirmang wala, agad niyang nilapitan si Ligaya. Nakaalis na bang lola mo? Ay opo, Kuya Emong. Kapag linggo, madaling araw pa lang umaalis na siya para maabutan ng mga bibili ng aming paninda. Gusto niya nga akong isama pero sabi ko, nakakahiya namang iwan ka na bisita namin. Salamat naman sa pagsama. May tanong ako. Ano po yun? Matagal ko na kasi hindi nakikita ang asawa ko eh. Matagal ko siyang hindi nakapiling at nakakasama sa kama. Hindi ba sabi mo, kuya o tatay ang pwede mong maging turing sa akin? Bilang kuya at tatay mo, susundin mo bang ipag-uutos ko? Po, hindi ko po maintindihan. Uulitin ko. Bilang kuya at tatay mo, may isang request sana ako sa iyo eh. Pwede bang magtalik tayo? Pwede bang matikman kita, Ligaya? Po, hindi po pwede, Kuya Emong. Bakit naman po? Hindi ko naman kayo kaano-ano. Ni hindi ko nga po kayo nobyo. Bakit niyo po natatanong ang bagay na yan? Sige na, Ligaya. Mabilis lang naman eh. Pangako, hindi mo pagsisisiyan ito. Tara na habang wala pang lola mo. Hindi, ayoko po. Tumayo kayo sa akin. Manyak! Mabilis na iniwan ni Ligaya ang ginagawa at nagtatakbo palabas ng kanilang bakuran. Samantala, mabilis na kumuha ng patalim si Mang Emong at hinabol ang dalagang nagsisigaw at humihingi ng tulong. Huwag ka nang tumakas pa o humingi ng tulong, Ligaya. Walang makakarinig sa'yo dahil dalawa lang tayo rito sa gubat.
Lumayo ka sa akin! Pinagkatiwalaan ka namin ni Lola pagkatapos gusto mo lang pala ako pagsamantalahan? Isusumbong kita kay Lola! Sige, isumbong mo. Yun ay kung magagawa mo pa. Akin ka lang, Ligaya. Dahil babae at mabagal tumakbo, wala pang 3 minuto ay naabutan na ni Mang Emong ang dalaga. Mabilis niya itong hinawakan sa buhok at kinalagkad patungo sa isang malaking puno. Matapos nun, gamit ang kaliwang kamay ay sinakal niya ito upang hindi na makasigaw pa. At sa kanang kamay, naroon ang patalim na dahan-dahan niyang itinutok sa mukha ng dalaga. Sabi ko sa'yo hindi ka na makakapagsumbong pa sa lola mo. Kung gusto mo pang mabuhay, gawin mo ang gusto ko. Pagkatapos nun, hindi mo na ulit ako makikita. Parang awa niyo na po, Kuya Emong. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Bata pa po ako at maraming pangarap sa buhay. Pakiusap. Hindi mo ba ako narinig? Gawin mo lang ang gusto ko. Hindi kita papatayin. Saka gusto ko yan. Gusto kong tinatawag mo ang pangalan ko, Ligaya. Huwag po, Kuya. Huwag po. Ayoko po, Kuya Emong. Susundin mo ako o papatayin kita. Gusto mo idamay ko pa yung lola mo? Ano? Sundin mo na mga pinag-uutos ko. Maghubad ka na. Bilis! Wala nang nagawa ang dalaga kundi sundin ang mga sinabi ni Mang Emong. Natatakot siya na baka mapatay siya nito at madamay rin ang kanyang pinakamamahal na lola Chodora. Hindi nagtagal, ginawa na nga ni Mang Emong ang kahindik-hindik na pangyayari. Pinagsamantalahan nito ang dalaga. Habang nasa ganong sitwasyon, iyak at pagmamakaawa na lang ang nasambit ni Ligaya. At gaya ng sabi ng isa, walang makakarinig sa kanila. Makalipas lamang ang ilang minuto, natapos na si Mang Emong sa ginagawa. Kaya naman tumayo ito at nagsuot muli ng damit. Ang dalaga namang si Ligaya ay naroon lang sa lupa habang nakabaluktot at pinipilit na takpan ng pagkababae. Grabe. Solve na solve ako sa'yo, Iha. Ikaw ang pinakamagandang naging babae ko. Gusto ko mang maging aking ka, hindi pwede. Kailangan ko nang umalis bago pa bumalik ang lola mo. Hayop ka! Pagbabayaran mo lahat ng pagkakasalang ginawa mo. Hindi na sa akin kundi sa lahat ng mga babae na katalik mo. Humanda ka, Emong. Isinusumpa ko. Matitikman mo ang init na palagi mong hinahanap sa isang babae. Init na mararamdaman mo hanggang sa kamatayan mo. Isang klase ng init na parang nasa lugar ka na mga katulad mong demonyo. Di ko alam at maintindihan ang pinagsasabi mo. Para kang lola mo. May saltik at sira sa ulo. Huwag ka mag-alala. Hindi na mangyayari ang mga sinabi mo. Dahil ngayon din, aalis na ako. Bahala na kung saan ako dadalhin ng bangka ko. Hindi kita makakalimutan, Ligaya. Mabilis pa nga sa 4:00 ang pagtakbong ginawa ni Mang Emong patungo sa dalampasigan kung nasa ng kanyang sasakyang bangka. Ngunit agad siyang napahinto nang mapansing wala na ito roon. Wala nang bangka sa lokasyon kung saan niya ito idinaong. Sa labis na kaba, agad niya yung hinanap dahil baka inanod lang ito kung saan dahil sa high tide. Makalipas ang ilang minuto, napagod lang ito ngunit wala siyang natagpo ang bangka. Mapapatagal pa ako sa lugar na ito. Hindi pwede. Kailangan ko na makalayo bago pa dumating ang lola ng babaeng pinagsamantalahan ko. Asa na ba kasi yung bangka kong yun? Bakit ngayon pa nawala? Nang banggitin yon,
ay mabilis na naghubad ng damit pang itaas si Mang Emong at nilangoy ang malamig at nag-aasul na karagatan. Hinihingal man ay nilakasan niya ang loob. Makalayo lang sa lugar na yon. Makalipas ang ilang oras, nang magdidilim na, ay gumuhit sa kanyang labi ang matamis ng ngiti nang makakita ng isla. Gamit ang natitirang lakas, lumangoy siya patungo roon at nang makatungtong, ang ngiti ay napalitan ng pagtataka at pagkagulat. Sa tagal ng kanyang nilangoy upang makalayo, ay babalik lang din pala siya sa pinanggalingan. Ang dalampasigang kinatatayuan niya ngayon ay ang lugar pa rin kung saan nakatira si Ligaya. Hindi pwede. Paano nangyari yon? Sigurado kung nakalayo na ako eh. Bakit bumalik pa rin ako rito? Hindi! Lalangoy na sanang muli si Mang Emong, ngunit napahinto siya nang makarinig ng mga yapak, kaluskos, at pag-uusap na nanggagaling sa magubad na parte na naturang lugar. Ilang sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang iluwa ng gubat na yun ng maglola kasama ang napakaraming tao. Lahat ng mga yun ay masama ang tingin sa kanya, na tila gusto siyang patayin. Akala mo siguro matatakasan mo yung ginawa mo sa apo ko. Nung una pa lang, alam ko na nagsisinungaling ka. Dahil iba ang nakita ko sa nakaraan mo kung ikukumpara sa mga naging kwento mo. Nakiusap itong si Ligaya sa akin na bigyan ka ng pagkakataon, pero ano nangyari? Imbis na ituring mo siyang nakababatang kapatid o kaya naman anak-anakan, nagawa mo pa siyang pagsamantalahan. Alam ko rin, sadyang babaero ka, Emong, na maski ang sarili mong anak ay binalak mong pagsamantalahan. Paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Hindi ka tao! Hindi ka tao! Gaya ng sabi ng aking apo sa'yo, isa akong manghuhula. Bukod doon, isa rin akong manggagamot, albularyo, mambabarang, mangkukulam, at aswang. Nang marinig ni Mang Emong ang mga katagang binitiwan ng matandang si Teodora, sa takot ay tinangka niya muling lumangoy sa karagatan. Dahil madilim na ng mga sandaling yon, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Sa loob ng halos 10 minutong paglangoy, gaya na nangyari kanina, ay patuloy lang siyang bumabalik sa naturang dalampasigan. Wala siyang magawa kundi ang magsisigaw at magmakaawa sa mga taong nasa harap niya, na unti-unti ring lumalapit sa kinalalagyan niya. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na ako makabalik sa amin. Hayaan niyo na ako makauwi at makapagbagong buhay. Hayaan niyo na ako makasama ang pamilya ko. Ligaya! Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Nangyari lang naman ang mga bagay na yun dahil sabi ako sa pagkipagtalik na hindi nabibigay ng asawa ko noon. Sa tingin mo patatawarin kita? Naalala mo pa ba ang mga iyak na ginawa ko kanina? Ang pagmamakaawang ginawa ko? Gaya mo lumuhod ako at nakiusap na wag mong pagsamantalahan. Pero anong ginawa mo? Pinagpatuloy mo yung kamanyakan mo. Isa pa, hindi ka lang sabik sa ganung bagay, Kuya Emong. Kundi babaero ka na talaga. Hindi ko na rin hahayaan pang makabalik ka sa inyo. Dahil para ano pa? Para gawin mo ulit ang ginawa mo nun sa pamilya mo? Hindi na! Hindi na mangyayari yun. Hindi! Huwag, Ligaya! Nagmamakaawa ako! Kunin nyo na siya, mga kasama. Itali ninyong mabuti dahil iluluto na natin siya para sa gaganaping piyesta. Hindi lang basta luto, kundi iba't ibang putahe bilang ganti sa ginawa niya sa apo kong si Ligaya. Manlaban man ay walang magawa si Mang Emong nang hilahin at buhatin siya ng mga taong kasama ng maglola. Maya-maya dinala siya ng mga ito sa lugar na nakita niya noon. Sa sunog na parte ng gubat kung saan
Naroon na rin ang mga panggatong na inipon niya sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa lugar na yon. Nang itali siya sa isang malaking puno, labis ang pagsisigaw at pagpupumiglas na ginawa niya upang makatakas, ngunit dahil nag-iisa, wala siyang naging laban at wala siyang nagawa. Ilang sandali, lumapit ang dalagang si Ligaya bitbit ng isang pangsindi. Emong, alam mo bang may naalala ko sa mga sinabi mo nang ginagahasa mo ko? Sabi mo naghahanap ka ng babae, di ba? Para mapagsamantalahan. Gusto mo ng init? Ngayon, pagbibigyan na kita. Ibibigay ko ang init na hinahanap-hanap mo. Hindi, huwag. Ayoko pa mamatay. Ligaya pakiusap. Ngunit wala nang nagawa si Mang Emong nang ibagsak ni Ligayang apoy patungo sa mga panggatong. Ilang sandali lang, nagliyab ang buong paligid, lalo na ang kinalalagyan ng lalaki. Maririnig ang walang sawa nitong pagmamakaawa, pagsisigaw at pag-iyak. Bago siya tuluyang masunog, narinig niya pang nagtawanan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nang pagmasdan niya, nakita niya na nagbago ang mga wangis ng mga yon. Mula sa pagiging tao, ay nagkaroon sila ng makakapal na balahibo, matutulis na mga kuko, matatalino na mga ngipin, at pulang mga mata. Doon na pagtanto niyang hindi basta-basta ang kanang binangga niya at pinagsamantalahan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na nga itong naluto, nasunog at nawalan ng buhay. Nang mapalamig ang bangkay, isa-isa na nga nila itong nilantakan. Pagkatapos nun, pinaghihiwa ang ibang mga laman at niluto sa iba't ibang putahe. Natapos ang gabing yon na masakit man para sa dalagang si Ligaya, kaligayahan naman para sa kanyang lola Chudora at buong angkan. Samantala, kinabukasan ay napatakbo ang mag-inang Lucia at Anastasia sa dalampasigan nang mapagmasdan nilang isang bangkang palutang-lutang. Nang makuha nila ang bangka, nagulantang sila sa nakita. Dahil naroon ang ulo ni Mang Emong na halos hindi na makilala dahil sa labis na pagkasunog. Katabi noon na isang liham mula sa taong hindi nila kilala. Doon nabasa nila ang lahat ng mga nangyari, pati na ang pananamantala ni Mang Emong sa isang dalaga. Nang mga sandaling yon, imbis na kalungkutan ng maramdaman ng mag-ina, ay tila natuwa pa sila sa sinapit ng haligi ng kanilang tahanan. Siguro nga, totoo ang sinasabi nilang karma. Karma para sa mga taong babaero at mapagsamantala. Wakas.